Kita na yung cursor? Yes po. Okay. So, adjust ko lang to. Yan. So, kita na. Tools. So, again, at point 1, ditong point 1 na to, so this is the end, yung point 1 natin sa TS diagram, yung entrance ng turbine. So, pasok tayo. So, itong 1 kilogram, simply, let's say, that is 100%. 100% pa dyan yung mass natin ng steam. Yung steam coming from the boiler. Okay? Pagpasok natin ng turbine, some of the mass of the steam will be extracted. So ito na yung dito, yung M. Yung M natin, this is the mass of the extracted steam. The representation lang for M, no? So ngayon, that is the point 2 wherein we extracted some steam from the turbine papunta sa open feed water. So stop muna tayo dito, punta tayo dito. Yung majority ng steam na ginamit natin kay turbine will be expanded isentropically papuntang condenser. So that is point 3. Ngayon, take note, ito po ay hindi na 100% yung mass. Bawas na yung mass na mako-condense papuntang condenser or mag-expand papuntang condenser. Kaya yung mass natin dito is 1 minus m. Bawas na kasi ito na yung m dito. Some of the steam ay na-extract na natin kaya ito hindi na 100% buo yung mass ng steam na nag-expand. No, so mag-expand yung 1 minus m amount of steam natin. Papasok kay condenser, that is 0.3. Pagpasok kay condenser, lalabas siya as saturated liquid kay 0.4. Diba? Lagi naman ganon sa baba yung condenser na sa TS diagram ito. Hindi pala kayo. Sa TS diagram natin yung 0.4 doon, pagkatapos ng condenser papasok kay pump, that is a saturated liquid. So meaning nasa saturated liquid line siya bago siya pumasok kay pump. Okay? So si pump naman, nung una sa Rankine cycle natin, yung basic ay Rankine cycle, pagkapasok kay pump, diretso kay boiler. Dito kay regenerative, hindi muna. Pagkapasok kay pump 1, again, pump 1 muna tayo. So yung papasok kay pump 1, ang mass niyan is 1 minus m din. Siyempre, kung ano yung pumasok kay condenser, yun din yung lalabas, which is 1 minus m. Okay? Ipapump ngayon ni pump 1 yung 1 minus m natin na tubig, no, mass ng tubig papasok kay open feed water. Open feed water heater. Ngayon, dito mag-meet yung extracted steam from the turbine, yung M, mag-meet dito si steam, meron tayo ditong steam, meron tayong steam dyan, at dito naman, meron tayong water galing sa pump number 1. So, sa loob ng open feed water heater, magme-mekos-mekos na mga yan. Magkakaroon tayo ng heat exchange, meaning, yung heat from the steam will be absorbed by the water and yung steam natin mako-condense. Gets po? Gets nyo po ba? Naintindihan? Yes po. Hello? Okay. So again, yung steam extracted at yung water from the pump. So meron tayong M na steam dito at 1 minus M na water, nagmekos-mekos sa loob. Heat exchange yan, nag-heat exchange. The high temperature of the steam ay ita-transfer niya sa cold temperature ng water. So meaning, bababa yung temperature ng steam up to the point na mako-condense na siya. Magbaback to water siya. Sasama na siya sa water palabas. So this is our point 6. Kaya yung pagpasok kay pump 2, buo na uli yung ating mass ng steam. Buo na uli yan. Ito 100% na uli. Kasi
yung steam na in-extract natin na convert na totally into water, sumama na kay 1 minus m, bumalik tayo sa 100% mass ng steam or mass ng water. Nagets po? Yes po. Gets po ba? No. So yung 100% ng mass ng water, yun yung papasok kay pump 2, na ipapump naman ni pump number 2 papasok kay boiler. Na 0.7 natin and cycle repeats. So yung 100% na mass dito na water will be converted into steam, yung mass ng water, lalabas siya papunta dito na mass ng steam, papasok uli kay turbine, ganun uli. May ma-extract, yung tirang steam, mako-condense, ipapump sa open feed water, yung steam na in-extract, magme-mecospecus, tapos mako-condense, magiging water na din, paglabas, water lahat, papasok kay pump number 2, tapos ipapump niya papasok kay boiler. Tapos paulit-ulit na. Nagets po ba? Yung sa open feed water heater natin. Yes po. Ano? So sa TS diagram, paano ba siya tingnan? So tingnan natin sa TS diagram. Wait lang. Screenshot ko lang din kasi hindi makita pag naka-PDF. um, yan. So kita na po yung screen. Yes po, Kita sir. na po? Okay. So dito, para mas makita nyo ng ayos, pagtabihin natin yung dalawa. So again, yung point 1 natin dito sa diagram natin ng components, ito pa din yung point 1 natin wherein this is the exit of the boiler and the entrance of the turbine. So parehas pa din tayo ng point 1, no? So ngayon, yung steam natin, papasok dito, dadaan natin dito. Ito, constant entropy pa din tayo dito. Constant entropy pa din tayo dyan, meaning we have S1 is equal to S2. Okay? So pagpasok natin kay point 2, ito na yung point 2 natin dito wherein we're going to extract some of the mass of the steam galing turbine. Papasok dito. So papapunta tayo dito. Meron na tayo ngayon ditong M. Binawas natin dito. Okay? So dito, dito, meron pa tayong 1. 1 pa tayo dito. 1. Tapos ito M. Paglagpas kay 2, yung paglagpas kay 2, ang papasok na lang kay condenser sa point 3 is 1 minus M. 1 minus M na lang. Yan na lang yung papasok kay 3 na pupunta din kay 4. 1 minus M na din lang yan. Okay? Kasi bawas na siya nung in-extract nating steam na M. So yung 2 to 3 natin, still, isentropic process pa din yan. Nag-expand pa din yung ating steam dyan. Therefore, our S2 is equal to S3. If S2 is equal to S3 and S2 is equal to S1, therefore S1 is equal to S2 equals S3. Nagets po ba? Ay, di ko kita reactions nyo ha kasi nakashow ako ng dalawang ano. Nagets po? Yes Yes po. po, sir. Ano, since isang straight line lang to, yung 1, 2, 3, that is expansion pa din, isentropic expansion. Yun nga lang, nahati yung mass natin. Okay? But the entropy still equal from point 1, point 2, and point 3. Okay? So, laging tatandaan, since steam ang in-extract natin at kay point 2, lagi pa din siyang
superheated. So no need to check for its X or for the quality. Lagi siyang superheated. Eh, steam ang kailangan natin 'di ba? Alangan naman dito pa tayo kumuha kay wet mixture. Ay di ay ano na yan, mixture na ng tubig at saka ng steam. So hindi na siya efficient para gawin. Kaya lagi yung extraction natin ng steam or yung bleeding ng steam from the turbine ay nangyayari lagi siya at superheated region. Gets po? Nagigets? Guys, Yes po, kindly sir. confirm. Okay, sige. So, okay. So, stop muna tayo kay M dito. Proceed tayo kay 3. Again, papasok tayo kay condenser. 1 minus M na ang ating mass dito. Mako-condense si steam up to 0.4 which is saturated liquid. Ano, dapat liquid na siya. So, ang pumasok kay 0.4, yung pumasok sa pump natin is yung 1 minus M pa din, na tubig na. Tubig na. Dito, yung 4 to 5, ipapump dapat natin siya kay boiler na dapat. Ngayon, hindi. Si 4, ipapump natin yung tubig papasok kay feed water heater. So, yung line ng 5, 6, at 2, that is a constant pressure line. So, we have here pressure 1, pressure 2, pressure 3. So, meron tayo ngayong tatlong pressure dito. So, dito sa una, yung pressure 3 natin, constant pressure yan. So, therefore, pressure 3 is equal to pressure 4. Ano? Yan. So, itong pressure 2, anong mga points kasama sa line? 2, 6, at saka 5. So, equal dito ang P6 tsaka P5. Okay? Then, yung P1, si 7 lang naman ang kasama niya sa line. So, P1 is equal to P7. Okay. So ngayon, sabi ko kanina, kung dati sa basic ideal runtime, pagdating kay pump, diretso kay boiler, dito, pag kay pump, pasok muna ng open feed water heater. Okay, open feed water heater. So that is 0.5. Ito yun guys, itong nagkaroon tayo ng mixture ng, ng steam at ng water. So yung steam natin na in-extract natin kay 2, okay, since ginagamit natin siya, bumababa yung temperature niya hanggang maging saturated liquid na siya at 0.6. Ito na yung 0.6 natin dito. Dito na sa 0.6, magsasama yung water from 5 at yung steam galing kay 2. Diyan na sila magmi-meet. No? Okay? So, kaya dito sa 4 to 5, 1 minus M pa din tayo dyan. Yung 5 to 6, 1 minus M pa din tayo. Pero paglabas na, dito sa 6 to 7, kay 6, no, paglabas kay 6, ipapump na natin si total mass, ito total mass na dito paglabas, papasok kay boiler. Kaya dito may total mass tayo dito. Yan. Pagpasok kay boiler, total mass uli, pasok kay turbine, total mass pa din dito, nahati na. Naintindihan po? Yes po. Nagets po? Okay. So sige, proceed tayo ngayon kay yan. Nandito guys, yung mga binabanggit kong terms, no, or paano yung process, basahin nyo na lang. No, parehas lang naman yan. Ito, kumbaga, ito English lang to. Na steam enters the turbine at the boiler pressure 1, state point 1. Ito yun. So, in-explain ko lang siya ng mas madali. No? So, dito, nakalagay lang din dito yung ginagamit nating M at saka 1 minus M. Na in the analysis of steam power plants, it is more convenient to work with quantities expressed per unit mass of the steam flowing through the boiler. Kaya nakalagay dyan yung 1 kilogram of steam leaving the boiler, yung M na kilogram nag-expands partially. So binabawas natin yun and extracted at state point 2.
Okay? Yan. So, ito yung explain ko kanina. So, basahin nyo for the better understanding. Kung kayo ay English person, di ba? Edi, ito basahin mo. Ano? Yan. Ito na ngayon yung mga equation na gagamitin natin. So, unahin natin yung turbine work. So, nasan ba yung turbine work natin? So, ito yon yung from point 1 to point 3. Guys, hindi yung point 1 at point 2 lang ha. Again, nagkaroon lang tayo ng point 2 in between because of the extraction or bleeding of the steam. Okay? So, yung turbine work natin, as you can see, work ng turbine, we have 1. Guys, yung 1, it just represents the mass total, or let's say, in terms of percent, 100% mass, times H1 minus H2 pa din. So, H1 minus H2 muna, kasi dito, buo pa yung mass. Then, nag-add tayo ng 1 minus M, kasi po, yung 2 to 3 natin, again, 1 minus M na yung mass natin dyan. Still, H2 minus H3. Okay po, gets po yung part na yon, H2 minus H3. So again, sa work ng turbine from point 1 to 3. Okay? Yun nga lang, hindi siya pwedeng dire-diretso na H1 minus H2 minus H3 or ganon, dahil yung mass natin hindi constant at that point. Because 1 to 2, buo pa yung mass, 2 to 3, kulang na. Okay? So next, condenser. Yung condenser natin sa point 3, 'di ba papasok tayo sa point 3 tayo dito? So, again, yung mass natin doon hindi kumpleto dahil nga na-extract yung iba. So, ang gagamitin pa din dapat is 1 minus M. Then, kagaya pa din ng heat rejected natin at condensed